What do you need? I need a vacation to go to Duca Bay. Sige, let's go! Higa po! What's up guys? It's been a long time. Yung lahat ng vlog ko ngayon ginagawa kong private. So ngayon, balik na tayo ng public ulit. So this time, first time uli namin umuwi ng probinsya after 2 years kasi nagkaroon ako ng baby. So panibagong baby, medyo nahirapang gumalaw-galaw. At eto na siya, 1 year old na. Kiss ha? Aba! Aba! Peekaboo! Flying kiss! So para sa akin, mas special tong pag-uwi kong to kasi pupunta kami ng Bukidnon. Sa mga hindi nakakaalam, hanggang 9 years old ako lumaki sa Bukidnon. At ito yung first time after 25 years na masisilayan ko uli yung Bukidnon. Kaya medyo excited ako. Perfect. Enjoy din yung bauto, oh. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen house, still tryna flip it out the stove. Rockin' fake J's, brand that. So, dito ka lumaki? Oh, may pabahay pa tayong Del Monte dati, di ba? Ito nga. Siya nga kami. Ah, okay. Pabahay pala yan. Babae yan. Lumaki ka dito hanggang ilang taon? 7 siguro. Sumali si lolo ng mga ganyan. Ah. Ayaw ng mga kano. Eh pumunta pa ng Maynila. Siyang presidente. Pagbalik niya, 2 araw. Galit ng kano. Ayaw na lang may magkaroon ng Oo, union. yun yun. Ayaw. 2 araw. Pinunta na kami ng 2 dump truck. Karpang kari. Inakot yung gamit namin. Pinalis pa pa. Wala, grabe. O, baba ko nga. Wow. Meron silang ano, parang event ngayon. Oh. Ayos, oh. Tignan mo yung buhay dito, oh. Yan ang boy. Yan ang buhay dito, oh. Wala lang. Parang Diba? lakad ka lang. Sub-Saharan. Sab-Saharan sa mata nila. Ang ganda dyan, oh. So lahat yung mga bata doon, madalas yun, mga anak yun ng mga trabahante dito sa Del Monte, grabe. Tapos ang gaganda pa ng sahod ng mga yan, no? Oo. Hindi may mga daan sa Sahara. Oo nga. Ang ganda. Ang ganda, oh. Ayan, gusto mo kumuha? Ayan, nagkomento sila. Oo. Dito tayo ngayon sa Sub-Saharan ng Mindanao. Ang ganda, oh, ng Del Monte. Napakalaki na to. Wala pang ano laman. Oh, bunga. Wala pang bunga, sayang. Kakalaki niyan. Oh? Oo. Ay, kita mo dyan. Sayang. Oo. Tignan natin. Yung amoy nito, parang naalala ko yung amoy ng nakasanayan ko ng bata. Yung amoy ng lupa. Kung meron ng bunga to, ang bango. Ang lalaki. Wala pa. May bunga ba? Wala pa. Tayo yung itong bunga dito. Oo, dyan ka na. Pa-picture ka dyan. Ano eh, na-harvest sila eh, oh. Wala sila for another Oo, parang ano pa lang, ibang season pa lang. kabayo. Ang laki ng kabayo. Ang lalaki, ang gaganda. Grabe, ang ganda ng kabayo nila. Ilse, sabi ko si Che. Nagsanggot kami niya, nagsanggot. Paksi yun ang tawag dyan. So dati, nung mga maliliit pa lang kami, siyempre mga bata, no? Boring yung life dito pag wala kang ginawang trabaho. So, gigising kami ng 5 a.m. para sumama dun sa mga parang truck. And then magpaksi yung tawag, meron kang stick. Tapos tatanggalin mo, i-harvest niya yung
unicorns. So, para siyang child labor. pero dito, legal yun kasi wala namang ginagawa yung mga bata dito. Mas gusto nila yung mga bata yung nagtatanim ng mga mais kasi syempre, ang mga bata kasi mas maliit, saktong-sakto yung paa nila dun sa pagtatanim. Ayan meron silang parang restaurant. Welcome to Barangay Dahilayan. Ayun na, We're here. Parang Lord of the Rings na yung lugar. Ayan may kabayo. Nice. Kabayo Lanza. Alam ko tatlo yan Dahilayan Adventure, 'di ba? May parang camp, iba-iba no. So pwede natin punta next year sa Dahilayan Adventure Park yan. adventure. Actually pareho. Doon tayo sa taas gang. Oo. Okay, bala. So first impression dito sa lugar is parang ang pumunta sa, alam mo yung mga mountain peak ng mga Japan kasi nagpunta ako sa ganun dati. So yung same feeling na yun nga, parang sa Japan ka or mountain peak, dito yan. Mafe-feel mo dito kasi iba, parang ibang mundo. Unang mo rin dito, mapapansin mo ang lamig. May pumapalo sa yung malamig na hangin. Kaya pala parang sabi ko parang Japan kasi ang lamig. Alam mo, naka-jacket ako. Pero nasa Pilipinas lang. Oo nga pala, FYI lang, yung entrance dito 150 yun yung babayaran mo. Pero every ride, every attraction, magbabayad ka ng per head na ticket. So every ride, meron dong ticket booth. So pipiliin mo lang kung anong gusto mong sakyan at yun na yung babayaran mo. Isa sa napansin ko dito lagi akong hinihingal. Konting lakad, hinihingal ako. Kasi manipis yung hangin, nasa taas tayo ng bundok. Tulad ng sabi ko, meron ditong 3 park. Pero etong forest park pa lang na pinuntahan namin is umaabot na ng 1 hektarya. Balik kami dun sa may kotse kasi sobrang bigat ng bag ng nadala ko. Tapos lakaran pala dito. Kaya ayun, sabi ko parang himatayin ako dito. Kasi grabe yung bigat ng bag ko. Siguro mga 10 kilos yun. Tapos sa likod ko, sa lakarin ko ilang oras na. Sobrang sulit yun. Ang nakakatuwa dun, kinukunan ka pa ng video at the same time pinipicturean ka ng tour guide. So sulit siya. This one nakita niya yan. Sobrang lawak niya, ang laki-laki. Ang laki pala nito. Grabe yung hangin. Sa Baguio. Grabe yung lamig. Oo, tsaka sa
Ito nga pala yung picnic area nila. Kung meron kayong dalang baon, free lang dyan gumamit at kumain. Ayan. So malaki-laki din ha. Ang meron dito kainan para siyang sa Universal Studios Diner, just diner. Old school diner. Meron palang kainan dito. Dito sa baba. Lansa? Palaruan, no? Ayun. May nag-zipline. No! So, doon pala ako nang galing kanina sa taas. Bumaba kami galing sa taas by shuttle. Ito nga pala yung main cafeteria nila. Pagka nagutom kayo, kung ayaw nyo dun sa may Jess's Diner, pwedeng-pwede dito. Sa pricing naman, kayang-kaya ng mga Pilipino to. Mura dito kung ikukumpara mo sa ibang theme park. So dito ko lang tatapusin tong vlog na to. Hindi ko talaga kayang libutin yung buong park na to. So maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo at sa ulitin. Bye-bye! Oh, ano ba na? Haba oh. Pepperoni pizza. Sarap. Yan, start ka muna. Huwag kang gala-gala. Gusto mo na yun ah. Kahit kalahati lang. Ikaw.